Hello guys, so welcome our long-term review of my 2022 Ford F-150. So this truck has been with me since for the last 3 years and 10 months already. So far, okay naman siya. Wala naman akong naging issue sa kanya. Ayan, as you can see, ayan, medyo madumi. Actually, hindi medyo. Madumi talaga siya kasi kakagali lang namin sa Maliko few days ago. Dinala namin ito. Ayan, puro putik doon kasi puro landslide yung area eh. So yeah, so medyo maputik. Medyo inanhon ko lang ng hose para mukha namang presentable kasi hindi yung handle hindi ko mahawakan eh sa dami ng putik. So ayan siya. Okay, so yung truck for the last almost 4 years na, we just keep it stock except dun sa mga functional upgrade na tingin ko talagang kailangan. Example, yung lift, yung 2-inch lift sa harap, tsaka ito, yung canopy, tsaka itong yung awning. Kasi kailangan namin. Tapos lagi namin tong kinakargahan, nakukulangan. Una kong binili kasi dati is yung trifold na cover lang. Problema pag may mga matataas kang kailangan ikarga, hindi ubra, naka-open bali. So parang hindi namin ma-maximize yung storage kaya binilan ko ng canopy. Yan, in-order ko pa to kasi walang kasupat yung F-150. Karamihan para sa mga mid-size na mga pick-up like Toyota at Ranger. Yun lang ang available. Medyo makahirap makahanap nung para dito sa full-size truck. Pero yan, naka-order naman ako for a good price din. Okay naman siya. So, ito kasing truck, inagamit namin mostly sa, kung di pang karga, yan, pang camping kaya mga puro camping gear yun nasa sa loob namin kasi dito, ayan, direkta dyan kami natutulog, lalo yung mga bata. Nasa camping kami. Bukod pa dun sa tent namin. Yun lang. So bukod dun sa tatlong sinabi ko, may mga small, pa kami. Mga small na mga upgrades like yung mudguard. Kasi walang mudguard dun nung binili. Yan. Yan, in-order ko sa Amazon. Kasi pag wala yan, tumatalsik dito sa tumatalsik dito, puro putik lagi ito. Yung stepboard na yan. Pag wala yung mudguard, saka dito sa gilid, tumatalsik. So kahit pa paano, nabawas-bawasan yung talsik ng mga putik tsaka mga bato. So bukod doon, ito pala, itong antena. Kasi yung antenang nakakabit dito, yung mahaba. As in mahaba siya, mataas. Pagka nasa expressway, parang pumapagpag. Tsaka naririnig mo yung hangin, tumatama doon sa antena. Tapos ito in-order ko sa Amazon din, kasabay nung mud flaps. So parang shorty na antena. Nakakasagap naman siya actually. So okay naman. Nakasagap pa rin ng FM AM sa mga gustong nagra-radyo. So bukod doon, wala naman. Yung gulong yan, stock pa din. All-terrain na Dynapro 82. Okay pa rin naman. Makapal pa rin naman. And wala
wala mo kami naging problema siya. Tapos yun. Tapos overall, okay naman yung truck actually. Ginagamit namin siya normally sa mga out of town trips. Talagang malalayo. Nakarating na kami ng Sagada, Ilocos Norte, Pagudpod, ganyan, Cagayan, Bicol. Yan, tapos maraming trips sa Baguio kasi every time ito yung dala-dala namin papuntang Baguio, akit ng Atok, ganyan. So talagang malalayo yung biyahe niya. Hindi siya madalas ginagamit pero pag ginamit siya, talagang malayo ang pupuntahan niya. Ganun. So far, so good naman. Okay naman siya. Yun pala, Kasiguran, mga ganyan, Aurora, Baler. Yan yung mga pinupuntahan namin. Tapos lagi lang namin dala-dala yung mga gamit. Bababa ko lang to. Kung wari, merong mga ikakarga dun sa truck na medyo malalaking item. So, yun lang yung time na tatanggalin kailangan ng bed. Otherwise, laging puno yung bed niya ng mga camping gears namin. Tapos almost 4 years ng ownership. Generally, reliable naman yung sasakyan. Wala nang problema. Yung bukod dun sa regular change oil niya na sabi dun sa handbook is every year dapat or 10,000 kilometers. Actually sa amin dahil hindi ko masyadong nagagamit, mas dinadalasan ko yung oil change kasi napapanis din kasi yung langis eh. So ako siguro parang every 8 months. Minsan nga pag yung galing pa kami sa mahabang biyahe, yung nag-travel 2,000 kilometers, mga ganon sa isang biyahehan, tuloy-tuloy. Yun, after nun, change oil na rin ako kaagad eh, para walang problema. Yan. Kasi kailangan alaga talaga sa change oil itong mga sasakyan na to. Ganun. Nakita nyo naman ang interior. Intact pa din siya. Madami lang syempre yung tapakan, pero yun naman yung upuan. Okay na okay. Maganda yung quality ng leather na ginamit sa mga upuan, tsaka dito sa mga hindi man lang siya na hindi mo ka naluluma. Steering wheel din, gano'n. Linis. Diba? Problema. Yan. Sana ito sa likod. Ganun din. Ayan. Ito, lagi-lagi ito. Tinutulugan. Ayan. Pero, so far, so good naman. Like what I've said, stuck. Stuck lahat talaga yung truck. So, siguro pag stuck wala, dapat talaga maging problema. Ayan. Ayan yun. Everything still working. Walang naging problema talaga. Kahit ano dun sa mga electronics niya. So, thank God. Kasi laging issue ng mga Ford is yung mga electronics eh. Diba? So, pero sa akin, sa experience ko, wala naman nag-fail na kahit ano. At least na major na magkakaroon ng problema yung sasakyan. Lahat naman still working pa din. Tapos yung, ayan, ito yung engine na F-150. This yung variant dito sa Pilipinas na available. So, it is a 3-liter V6 diesel. Single turbo. Ayan. Ayan, madumi. Sensya na, madumi. Talaga. Hindi ko yan pinapa-engine wash kasi ayoko magbayad para sa engine wash. Saka na lang pag nagpa-detailing na ako. Kasi ngayon nga sabi ko galing kami sa mali ko nung nakaraan. Dumumi na siya ulit. Tapos yung battery nito, ito pa rin yung stock na battery from the day na nakuha ko siya. So okay pa rin siya. Meron akong kasing battery tester.
So almost 90% pa rin yung ano niya, capacity niya. So very very good pa rin talaga. Sa regular lang siyang dapat sina-charge lalo pag hindi ginagamit. Yan, meron akong trickle charger na binili dati. So parang at least every month sinasaksak siya sa battery charger para hindi magka-issue yung battery. So yan. Sa regular change oil, regular maintenance lang. Pina-follow ko lang yung routine na yun based dun sa handbook. So far, okay naman siya.